Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Luzon, Visayas at Mindanao ang literal pong niyanig ng kabi-kabilang lindol sa bansa ngayong 2025. Tigilang saglit lang ang kada pagyanig pero pangmatagalan ang kalbaryo sa mga apektado. Katunayan, tatawid pa hanggang susunod na taon ang nagpapatuloy na pagbangon. Irika po natin yan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Lord, please send some help, Lord. Halos walang santuhin ang trahedyang literal na yumanig sa Cebu. Sa huling araw ng Setyembre, isang magnitude 6.9 na lindol na ang sentro ay malapit sa Bugos City, Cebu. Kaliwat kanan ng mga napinsalang bahay, istruktura, kalsada, pati nga bahagi ng bundok, tila natapyas. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 79 ang nasawi sa lindol. Karamihan sa Bugos City, sa Barangay Pulambato, nadaganan ng mga pader ang hilera ng 10 bahay kung saan 7 ang nasawi. May mga nabagsakan din ng gumuhong sports complex ng San Remigio. Masakit manggid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gud na ako unta madawat. Saon manggid na inatabo naman. May mga nagsulputan pang ilang bitak sa lupa at mga sinkhole. Hindi ko kaya, sir. Sa mga yun, sir, wala na kaming matirahan, wala na kaming balay. Sa pagsisiyasat ng PHIVOLCS, nadiskubre ang isang bagong fault na naging sanhi ng pagyanig. Tinawag itong Bugo Bay Fault. At least in the last 400 years, yung pong fault na nag-generate dito, ngayon lang po ulit siya gumalaw. So medyo matagal po siyang gumalaw, kaya siya medyo malakas. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers. But a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bugo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Ang lakas ng pagyanig, lumikha na mahigit 1,000 aftershock. Kaya mga residente hindi agad nakabalik sa kanilang tirahan. May mga nanatili sa kalsada at ginamit pansalag sa ulan ang plastic. Habang ang ilan, napilitang makipagsiksikan sa kuluan ng baboy. Ilang araw lang ang lumipas mula nang yumanig sa Visayas. Magnitude 4.4 naman ang yumanig sa Northern Luzon na naitalang sentro sa Pugo, La Union. Kinabukasan, kambal na lindol. Doublet earthquake naman ang tumama sa Manay, Davao Oriental. Unang yumanig doon ang magnitude 7.4 noong umaga. Oh my God, Lord. Oh my God, Lord. Uy! May pumutok! Na sinundan ng magnitude 6.8 noong gabi. 10 ang nasawi. Mahigit 100 ang sugatan. Ang itinuturong sanhi ng pagyanig, ang Philippine Trench na nasa silangan ng Mindanao. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. May mga naitalaring pagyanig sa iba pang bahagi ng bansa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Sabi pa ng PHIVOLCS, normal lang ang mga lindol sa Pilipinas dahil ang bansa ay nasa Pacific Ring of Fire. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. Pero paalala ng mga eksperto, hindi dapat magpakampante, lalo sa banta ng The Big One sa Metro Manila. Kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Dahil masyadong maraming building and population. So the more buildings, the more population, the higher the potential impact. Kailangan po talaga
lagi po tayong nakahanda. Ang pinakamahalaga po dito, inuulit lang po namin, siguraduhin po natin ang ating mga built environments ay matatag at makaka-withstand po sa intensity po ng ground shaking. Sayang ako kasi pinaghirapan ko yung bahay ko. Ya, ganun na lang. Wala akong magawa. Mabuti sir, ligtas kami lahat. Salamat lang bisa Ginoo ka naluwas sa taon. Salamat kay Lord. Pilitin lang namin makarecover. Unti-unti. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Get ready with Maggie. Para ma-impress ang fam, mag-magic tayo with the Oystar of the season, Maggie Oras.